Mommy, Kuya Russell broke my toy. No mom. Nauna siya, he broke my book first. Kaagad akong napatingin sa kambal kong anak. Binitawan ko ang sandok, at pinatay ang gas stove. Mabilis akong nagtungo sa sala at naabutan ko ang dalawa na masama ang tingin sa isa't isa. Ano bang nangyari? Bakit nag-aaway na naman kayong dalawa? Tanong ko sa napahilot sa sentido ko. Sinira niya ang bagong laruan ko, Mommy. Para bang may iyak na sambit ni Richard. Inayos ni Russell ang suot na salamin. He broke my book, Mom. Napabuntong hininga ako. Grabe, hindi ko kinakaya ang katigasan ng ulo ng dalawang ito. Pumagit na ako sa kanilang dalawa at inilahad ang kamay ko. Kaagad naman nilang ipinatong ang sira nilang mga gamit. Well, they know the drill. Kuya Russell, bakit mo sinira ang laruan ni Richard? Nakatingin ako ngayon kay Russell. Because he broke my book, Mom. Tumingin naman ako kay Richard. Richard, bakit mo sinira ang laruan ni Kuya Russell? Hindi makapagsalita si Richard at yumuko lamang ito. Dahil hindi ko ginawa ang laruan niya. Ipinapaayos niya sa akin, Mommy, ang Rubik's Cube na nilalaro niya. But I'm busy reading my favorite book. Is that right, Richard? Tumango ito sa nagpunas ng luha. Hindi ko man marinig ang paghikbi nito, ngunit alam kong tuloy-tuloy ang luhang umaagos dito. Niyakap ko ito, pati na si Russell. Lang beses ko bang sasabihin na dapat ay nagtutulungan kayo? Kuya Russell, I know na favorite mo ang book na yun, but sometimes kapag alam mong kailangan ng kapatid mo ng tulong dapat ay tulungan mo. Ikaw naman, Richard, huwag kang padalos-dalos sa ginagawa mo. Ang pagsira mo ba sa book ni kuya mo ay nakatulong? Hindi, di ba? Kapwa na tumungo ang kambal. Sa dalawa kong anak na ito ay si Richard ang mahina ngunit maingay, mababaw ang luha, at madamdamin. Habang si Russell naman ang tahimik, seryoso, at tila may sariling mundo. I'm sorry, Kuya Russell. I'm sorry, Mommy. Sambit ni Richard. Sorry din, Richard, dahil hindi kita natulangan. Pero huwag kang mag-alala, kayang-kaya kong ayusin ang Rubik's Cube mo. Sorry rin po, Mom. That's great, Kuya Russell. Don't worry, pag-ipunan kong bumili ng bago mong book. Nakangiti ng tugon ni Richard. Nagyakapan ang kambal at hindi ko maiwasan ang mapangiti na lamang dahil sa nakikita ko. Nasisiguro kong lalaki silang mabuting tao. Napakasaya ko dahil sa kabila ng hirap at sakit na pinagdaanan ko, ay binigyan pa rin ako ng Diyos ng dahilan para magpatuloy sa buhay. O siya, breakfast is ready na, kumain na kayo. Nakangiti kong sambit. Kaagad naman na tumakbo si Richard patungo sa lamesa. Patayo na sana ako nang hawakan ni Russell ang kamay ko. Sandali akong napatingin dito sa kaumayos ng upo. I know na may gusto siyang sabihin. Mom, I know that you didn't want to talk about our dad. Pero sa tingin ko po, mas madali siguro para sa atin kung kasama natin si A. You know, the balance po. Nasaan po ba siya? You always says na baka isa sa mga kaarawan namin ay dumating siya, but it's been 5 years na, Mom. Buhay pa ba siya? Natulos ako sa aking kinatatayuan habang nakatitig sa nangungulilang mga mata ni Russell. Nakalimutan kong sa kanilang dalawa ni Richard, ay mas mataas ang IQ at understanding niya. Bumalik sa akin ang alaala ng gabing iyon. Magdamag na pinagsaluhan namin ng estrangherong iyon ang malamig na gabi. O marahil ay gawa lamang ng kathang isip ko na isa siyang matipuno. Siguro ngayang isang matandang iyon na siyang nakabili sa akin ang nakasama ko. Ngunit hindi ko hahayaan na malaman ng mga anak ko ang aking nakaraan. Ayokong masaktan sila. Ayokong pandirayan nila ako tulad ng ginawa sa akin ni Franco. Of course, Kuya Russell, buhay pa ang daddy nyo. Kahit alam kong maiintindihan nyo na ay hindi ko pa rin maaaring basta na lamang ipaliwanag sa inyo ang lahat. Bigyan mo ng oras si Mommy, okay? Okay, Mom. I love you. I love you too, anak. Sabay na kaming nagtungo sa sala at kumain. Maya-maya pa ay hinatid na rin sila sa school ni Manang Rita at Kuya Arnold na siyang driver ng mga bata. Napakagwapo talaga ng mga inaanak ko. Nakasalubong ko bago umalis. Napatingin ako kay Cheska na kararating lang. As usual ay may mga dala itong pasalubong. Kaagad akong napangiti at niyakap ito. Bumalik sa alaala ko ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Matapos kong mapalaya si Daddy ay pinuntahan ako ni Cheska at kasama nito si Wesley, ang nakabili sa kanya. Tinulungan nila kaming magsimula muli,
kaya utang na loob ko sa kanilang dalawa ang lahat. Makalipas ang 2 buwan, doon ko na lamang napansin ang biglang paglaki ng balakang ko, kasunod nito ang mga bagay na hindi ko naman ginagawa o gustong kainin. Cheska pushed me to take a pregnancy test. Sandaling tumigil ang ikot ng mundo ko ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung anong gagawin at kung paano ko ipapaliwanag kay Daddy ang lahat. So I lied. Sinabi kong hindi ko kilala ang tatay ng mga anak ko, dahil nangyari yun matapos akong malasing. Oh, bakit hindi mo kasama si Yvonne? Tanong ko. Hay nako, nandoon kasama ng buwiset niyang tatay at ang malanding babaeng iyon. Sikmat nito na parabang kagagaling lang sa gyera. Sus, selos ka naman. Pang-aasar ko, bahagya akong napangiti at napailing. Sa pagitan ni Cheska at Wesley ay hindi maayos. Nagkaroon sila ng anak pero hindi sila nagsama, dahil naka-engage pala si Wesley sa ibang babae. Heck no, no way. Basta't sa akin uuwi ang anak ko ay hindi kami magkakaproblema. Napaupo ako sa sofa, sumeryoso na rin pati na si Cheska. Speaking of anak, kinumpronta ako ni Russell at tinanong ulit ako tungkol sa kanilang ama. Nakayuko at malungkot kong sambit. Oh, anong sabi mo? Napailing ako. I lied again, but sinabi kong buhay pa ang daddy nila kaya huwag silang mag-alala. Buhay pa nga ba? Hindi nga natin alam kung si Mr. Romero ba ang ama, o kung sino man iyon na sinasabi mong matipuno ang katawan. Ewan ko ba, matalino ang kambal kaya hindi rin ako makapagsinungaling ng lubos. Alam mo yan, dahil kahit ikaw ay hindi rin sila maintindihan minsan. Ay true, lalo na yang si Russell. Tinatanong ako about sa kung paano ang sistema ng mga caterpillar sa loob ng bahay nila. Diyos ko, nakakaloka. Ano naman ang pakialam ko sa mga caterpillar? Kapwa na lamang kami natawa at patuloy na nagkwentuhan tungkol sa mga anak namin. Bakit mo nga pala ako ipinatawag Daddy? Kinabukasan ay maagang nagtungo si Cassandra sa kanilang kumpanya. Masaya siyang makitang patuloy na muli itong namamayagpag. Naghanda at nagpakatatag sila ng daddy niya para muling maitaguyod ito. Hindi na muli nilang hahayaan na basta na lamang itong muling bumagsak tulad noon. She became man-hater, she thought. Wala na siyang iba pang pinagkakatiwalaan maliban sa daddy niya at sa kambal. Nagangat naman ang tingin ng matanda matapos nitong pumirma sa isang folder na iniabot ng sekretarya nitong si Liam. Umupo si Cassandra sa kaharap nitong upuan. May malungkot akong balita. Alam kong sa darating na linggo ay kaarawan mo na. Ngunit, mayroon akong malaking taong kailangan i-meet sa araw din na yon. Malungkot ang boses nito. Hay ano ka ba naman Dad? Wala namang kaso sa akin kung hindi tayo matuloy sa linggo. Marami pa namang ibang araw di ba? Malulungkot ang mga apo ko. Ayokong sabihin nilang paasa tayo. I want to give the best for them. Matutuloy ang celebration natin, ngunit maaaring sasaglit lamang ako. Dad, maintindihan naman nila. No Cassandra, iba ang isip ng mga bata, madali silang magdamdam. Hindi ba't kaya hanggang ngayon ay hindi mo pa rin napapatawad ang mommy mo? Napangisi siya. Daddy, in mom's case magkaiba ang sitwasyon, dahil ultimo paghingi ng tawad ay hindi naman niya masabi, dahil hanggang ngayon ay hindi naman siya nagpapakita. Para sa akin ay pareho lang yun. Natawa na lamang sila pareho. Kung bakit kasi ayaw mo pang mag-asawa? Para sana wala akong trouble ngayon sa tuwing nagkakaroon ng family day sa school ng mga apo ko. Ayoko pa naman na nasasaktan ang damdamin nila sa tuwing walang ama ang tumatayo para sa kanila. Tila nagdadrama na naman nitong sambit. Napairap bigla si Cassandra sa hangin, dahil heto na naman ang daddy niya na siyang nagpupumilit na mag-asawa siya. Hindi naman sa ayaw niyang mag-asawa o magkaroon ng kumpletong pamilya. Totoo lang ay pangarap niya iyon, ang buong pamilya, ngunit sadyang hindi niya lamang makalimutan ang unang lalaking umangkin sa kanya. Alam niyang dapat na niyang ibaon sa limot ang lahat, ngunit paano niya gagawin kung nagbunga iyon ng 2 gwapong kambal niyang mga anak? At isa pa, pagod at takot na siyang magtiwala pa sa mga lalaki. Dad, heto na naman ba tayo? Huwag ka nang magreklamo, alam mo naman na hindi ka mananalo. Natatawang sambit ng daddy niya na siyang ikinilang niya. Okay, Dad, wala na akong iba pang reklamo. Saan nga ba tayo sa linggo? Nakapagpa-reserve na ako sa Roosevelt Hotel and Restaurant. Bakit parang pamilyar?
Dumating ang araw ng linggo at masaya ang kambal sa selebrasyon na magaganap sa isang mamahaling restaurant. Nagawa pa siyang sipresahin ng mga ito kaninang umaga. Habang padagdag ng padagdag ang edad niya, hindi niya maiwasang matakot na baka isang araw ay magising siyang wala ang kambal o hindi kaya ay siya naman ang mawala. Pero hindi naman niya hahayaan yun. Nandun na ba si Tito Orlando? Tanong ni Cheska. Lisang van lamang sila ng sinasakyan kaya naroon din si Wesley at Chelsea. Naging kaibigan na rin niya si Wesley, at hindi naman naepektuhan iyon nang maghiwalay ito at si Cheska. Yes, nandoon na siya, pero saglit lang siya dahil may pupuntahan pa siya. After natin dito sa restaurant, kailangan ko rin bumalik ng opisina, may tinatapos pa akong trabaho. Si Manang Rita na lang din ang bahala sa kambal. Tugon ni Cassandra. Nang makarating sila sa restaurant, ay kaagad na dumitetso sila sa VIP room na ipina-reserve at tuwang-tuwa ang mga bata, dahil naroon din ang kanilang mga favorite cartoon character na nakasuot ng mascot. Sa totoo lang, ay ito na rin ang isa sa pinakamasayang regalo para kay Cassandra. Ang makitang masaya ang mga anak niya, ganoon din sa anak ni Cheska. Matapos nilang kumain ay nagpaalam na ang daddy niya, na hindi naman masyadong napansin ng kambal ang pag-alis nito dahil abala ito sa paglalaro. Kitang-kita niya kung paano tingnan ni Wesley si Cheska. Nanghihinayang talaga siya sa dalawang ito. Kung hindi lang nagkaproblema sa pamilya ni Wesley, ay malamang ang dalawang ito ang magkasama hanggang sa pagtanda. Siya kaya ay kailan niya mahahanap ang taong posibleng makakasama niya hanggang sa pagtanda. Mabilis niyang iwinaksi sa kanyang isipan ang tanong na yun. Gusto niyang kaltukan ang sarili dahil sa naisip yun. Wala na nga pala siyang balak pang mag-asaw dahil sa nakaraan niya. Ang focus niya ngayon ay ang mga anak niya lamang. Hindi na nila namalayan ang oras hanggang sa umabot na ng gabi. Doon lamang niya naalala ang naiwan na trabaho. Nauna nang lumabas sila Cheska, habang sila ng kambal niyang anak ay naghaharutan papalabas ng VIP room ng restaurant. Nagulat siya nang biglang tumakbo si Richard at nakabangga ng isang waitress, dahilan ng pagtapon ng juice na dala nito. Oh no, my dress! Tili ng isang babae sa maarte na boses. Pasensya po, sorry sa inyo, hindi niya sinasadya ang nangyari. Akala niya ay pamilyar lamang sa kanya ang boses na yon. Ngunit nang magangat siya ng tingin, ay natulos siya sa kanyang kinatatayuan. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Anong hindi sinasadya? Galit na tanong nito, at kaagad lamang na nagangat din ng tingin sa kanya. Oh, tingnan mo nga naman kung sino ang nasa harapan ko ngayon. Kaya pala amoy basura, at tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, saka hinarap ang kambal. Ang nasa harapan niya ay walang iba kundi si Denise. Kaagad niyang inayos ang sarili at sinenyasan si Manang Rita na ilabas na ang mga bata. Excuse me grandma, are you talking about our mom? Biglang sabi ni Russell at inayos nito ang salamin sa mata. Ano ka ba, Kuya Russell? She's auntie pa lang kaya. Sorry po, auntie, hindi ko po sinasadya na matapunan po kayo ng juice. Sambit naman ni Richard. Grandma, auntie, oh my gosh. Hindi makapaniwalang sambit ni Denise. Ang babata niyo pa pero ang bunganga niyo ay bastos na. Gusto niyang matawa dahil sa sinabi ng dalawa niyang anak. Ngunit napansin niya na naagaw na nila ang atensyon ng lahat ng mga naroon. Manang Rita, ilabas muna po sila. Bulong niya. Okay hiha, Tara na mga bata. Babe, what happened? Napaharap siya bigla ng tingin sa kada rating lamang na lalaki. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. After 5 years, ngayon niya lamang muling nakita ang lalaking una niyang minahal. He improves a lot, but it doesn't change kung gaano kasama ang ugali nito. Wow, Cassandra! Bigla ay sambit ni Franco at sabay tingin nito sa kambal. Russell and Richard, sumama na kayo kay Manang Rita. I will take care of this. But mom, no buts Russell. I said go. I will handle this. Iso mga anak mo pala sila. Anak mo kanino? Nakangising sambit ni Denise. Bakit mo naman pinapaalis? Ayaw mo bang iparinig sa kanila kung anong ginawa mo noon? At kung sino ang daddy nila? You do an auction right? Nakangiti at may pangungutya ang boses nito. An auction? Ha? Dagdag pa ni Franco na para bang hindi ito makapaniwala. Sila ba ang nakuha mo pagkatapos mong ibenta ang iyong sarili sa isang auction? Sabay na muling tiningnan ng kambal.
Grabe Cassandra, talagang bumaba ka sa ganong level. Tanong pa ni Denise. Napakuyom siya ng kamao. Hindi naman niya dapat magagawa iyon, kung hindi lang siya nito pinagkaisahan noon. Ngunit sa mga oras na to, ay mas nababahala siya sa kung ano ang maririnig ng mga anak niya. Mom, we will wait you outside. Tila ba naiintindihang sambit ni Russell habang nakatitig sa mga mata niya, na tila ba may nagbabadya ng luha. Hinayla na nito ang kamay ng kanyang kapatid na si Richard kasama si Manang Rita. So, paano mo na-afford dito? Don't tell me, kasama mo pa rin ang sugar daddy mong nabingwit, at siya ang nagbibigay pera sa inyo kasama ng tatay mong hakluban. Natatawang sambit nito. Napangisi siya, I don't need help from anyone else now. My father and I are stronger than before. Kaya nga bumaba na ang sales nyo dahil nasa amin na muli ang kliyenteng sa amin naman talaga simula noon. Tugon niya. Bumakas ang inis na emosyon sa mukha ni Denise at napakuyom na rin ito ng kamao. But we are not threatened. Minsan na kayong bumagsak, at kayang-kaya namin ulit kayong pabagsakin. Tugon naman ni Franco. In your dreams, Mr. Aguda. Kung tinatakot mo ko, pues nagsasayang ka lang ng laway dahil hindi ako natatakot. Ngayon, kung tapos na kayo ay aalis na ako. Sandali, kailangan mong bayaran ang dress ko. Your son ruined it. At ang nabasag niyang baso. Ewan ko lang kung kaya mong bayaran. I will. Ma'am, may tao na pong nagbayad at nagbigay pa po ng malaking halaga para sa dress niyo na natapunan ng juice. Sambit ng head manager. Napakunot ako ng noo. Oh, is that your sugar daddy who paid the mess? Natatawang sambit ni Denise. Nakarinig siya ng tawanan mula sa mga tao. Hindi na niya napigilan ang sarili. Nagpasalamat na siya sa waitress at manager sa kamabilis na umalis sa lugar na iyon. Hindi na niya kinaya ang hiyang. Nararamdaman, parang anytime ay bibigay na siya. Pero sino naman ang nagbayad? Wala naman na dito sila Cheska. Habang nangyayari ang sagutan sa pagitan ni Cassandra at Denise, ay katatapos lamang ng meeting ni Rafael. Pababa na siya ng hagdan nang mapansin niya, ang medyo may pagkamalakas na boses ng isang babae tungkol sa isang auction. Nakuha nito ang atensyon niya. Mula sa malayo, ay kitang-kita niya ang isang babae na halos kamukhang kamukha ng babaeng nakasama niya ng isang gabi. Bumalik sa kanya ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Mr. Roosevelt, nakatakas po ang babae. Dumaan po siya sa bintana gamit ang kumot. Sa tingin po namin ay kakaalis niya pa lang, at pinaghahanap na siya ng mga tauhan. Pagbibigay alam sa kanya ni Butler Greg. Kaagad niyang ipinatigil ang meeting ng araw na iyon, at nagtungo sa hotel. Nagkalat ang mga tauhan niya sa paligid ngunit hindi nila makita ang babae. He only knows her name. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa babaeng ito. He even hired a detective to find her faster, ngunit iba naman ang litratong ipinapakita ng mga ito bilang Elise Gomez. At ngayon, ang babaeng matagal na niyang ipinapahanap ngayon ay nasa harapan niya. Hinding-hindi na niya ito hahayaang makatakas pa. He immediately called Theodore. Hello Bud. Theo, pumunta ka ngayon din dito sa Roosevelt Hotel. Nahanap ko na ang babaeng matagal ko nang ipinapahanap. I need you to follow her. Are you serious? Wait, damn. On the way na ako. At ibinaba na nito ang tawag. Theodore is one of his friend, at may pabuya siyang nakalaan dito, kahit pamayaman rin naman ito. Finally, I found you Elise. Bulong niya sa pagitan ng pagngiti-ngiting, hindi maipaliwanag kung ano ang ibig ipahiwatig. Kada rating lamang ni Rafael sa sarili nitong opisina. Mainit na kaagad ang kanyang ulo dahil sa mga materials na hindi dumating on the exact date na pinag-usapan. He hates something like this. Yung puro palpak at ipinaghihintay siya. Mr. Roosevelt, gusto niyo po ba ng kape? Tanong ng sekretarya nitong si Maricar. Halata pa ang pagkakabado nito. Alam kasi ni Maricar na kapag mainit ang ulo ng president nila ay madalas itong may tanggalin na empleyado. Yes, please and hurry up. Malumanay ngunit walang emosyon niyang tugon. Nang lumabas ang kanyang sekretarya sa kanyang opisina, ay niluwagan niya ang suot na necktie. Hindi niya maiwasan na hindi maghagis o some-iron ng gamit, kaya tumayo siya at isang flower vase ang kanyang napagbuntungan ng inis, kaya ibinato niya ito at nabasag. Kasabay naman nito ang pagpasok ni Theodore. What the heck dude?
Gulat na tura ni Theo, saka inilapag ang hawak na envelope sa lamesa. Oh please Theo, sana naman ay good news ang dala mo, dahil puro na bad news ang naririnig ko ngayong araw at ayoko na. Kaya kung hindi yan good news nakikiusap ako, huwag mo na lang sabihin. Parang mauubusan ng pasensya niyang sambit saka tumingin sa glass wall ng kanyang opisina. Well, if tungkol kay Elise ay isang bad news, I think hindi ko na dapat sigurong sabihin no. Sabay bawi nito sa envelope. Bigla ay napabalik ang tingin niya sa kaibigan. Kay Elise, you mean, Elise Gomez? Tanong niya at tumungo si Theodore. Oh, salamat naman. May nakuha ka ng information. Ano, saan siya nakatira? Saan siya nagtatrabaho? Mabilis siyang umupo sa kanyang upuan. Hindi siya makapaghintay na marinig ang nalalaman ng kaibigan niya. What the? Kumalma ka dude. Natatawang sambit ni Theodore, sabay abot nito sa envelope na hawak. Kaagad niyang binuksan ang envelope, at nakita niya ang iba't ibang litrato, nakuha mula sa stolen shot. Hindi siya makapaniwala, na para bang walang pinagbago ang mukha nito simula nang mag-is na niya ito kinaumagahan, matapos ng gabi na yun. Hindi niya akalain na sa isang gabi, ay parang nahumaling kaagad siya sa ganda ng dalaga. Muli ay nagbalik sa alaala niya ang nakaraan. Flashback. Nagising siya dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Kahit masakit ang ulo ay kaagad niyang sinagot ito. Well, nasa prinsipyo na niya talaga na lahat ng tawag ay mahalaga, lalo na sa trabaho. At hindi niya rin naman itinatanggi na isa siyang workaholic na tao. Hello, who's this? Tanong niya. Mr. Rafael, this is Maricar po. I'm sorry to call you this early, Mr. Rafael, but this is urgent. Your dad is here, at hinahanap na niya po kayo. Napahilot siya sa kanyang sentido. Marahil ay gusto nitong pag-usapan ang nangyaring gulo sa dinner nila with Mr. Aguda. But what the hell at ganitong kaga? Akmang tatayo na siya nang maramdaman niya na tila may bisig na nakayakap sa kanya. Doon niya lamang napansin ang dalagang katabi niya. Sandal siyang nablonka at saka naalala ang nangyari kagabi. Bigla ay napangiti siya nang makita niyang nakakunot ang dalaga. Kakaiba ang pakiramdam na yun. May lumukob sa damdamin niya na hindi niya maintindihan. This woman, maganda siya, matangos ang ilong, mapula ang labi, malalantik at mahaba ang pilat mata, na binagayan sa maliit na medyo bilog nitong mukha, kulot at mahaba nitong buhok. Naantala ang pagtitig niya sa dalaga nang tumunog muli ang cellphone niya. Mabilis ngunit maingat siyang tumayo mula sa higaan saka nagbihis. He saw the red stain sa mismong bedsheet. Napakunot siya ng noo. She's a virgin, pero bakit nito magawang pumasok sa isang trabahong tila hindi naman ito bagay? Masyado itong maganda, at hindi makakailang makinis ang kutis at mula sa mayamang pamilya. Saka na niya aalamin yun pagbalik niya galing sa opisina. Mahigpit niyang ibinili ng dalaga sa kanyang mga tauhan at ka-butler Greg. But things change. Bigla na lang siyang nawala na parang bula. End of flashback. Are you out of the world, Rafael? Natatawang tanong ni Theodore. Hindi niya namalaya na nilapag na pala ni Maricar ang kape nilang dalawa. Tell me, Theo, kung saan siya nakatira. I want to meet her. Then what? Sasabihin mong ikaw yung nakasiping niya 5 years ago. Nag-isip ka ba? Hindi ba't ang sabi mo she didn't look like a prostitute? Kaya paano kung isipin niyang pinagsamantalahan mo siya? Sandaling napatahimik si Rafael. His friend is right. Hindi pwedeng layuan siya nito. Just then, he saw a photo na kasama nito ang isang lalaking kilala niya, kaya kaagad siyang napakunot ng noo. Alam mo, you're right. She's not a prostitute. She is the only daughter of Mr. Castañeda. Mr. Castañeda, how come? Gomez ang apelyido niya. Napakibit balikat si Theodore. Ewan ko sa'yo, mukhang maling pangalan ang sinabi niya sa'yo ng gabi na yon. No, it can't be. Yes it can, Rafael. Kaya hindi natin siya mahanap-hanap noon pa at na-email ko na rin sa'yo ang mga information niya. Just check your email, and send the payment. Damn, basic money. Hindi pa tapos ang trabaho mo, kailangan pa nating makaisip ng plano how to get her. I'm serious here. Hindi ko hahayaan na makawala pa siyang muli. Oh okay, so, anong plano? Kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone saka tinawagan si Butler Greg. Butler Greg,
Send some people to watch Cassandra Castañeda. I will send her address and make them to report all the details and happening about her every day. Copy that, Mr. Roosevelt. Sunod niyang tinawagan ay si Maricar. Maricar, call Mr. Castañeda's secretary and make an appointment tomorrow. Noted Mr. Roosevelt. Napasulyap siya kay Theodore na tila namamangha sa kanyang ginagawa. Dude, alam mo, hindi ko alam ang binabalak mo pero kailangan ko nang umalis. I need to fix something. Tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo pa ng tulong. Alam mo naman na handa akong tumulong basta para sa pera. Pagtutuloy ni Rafael sa sinasabi nito. Sige na, umalis ka na Theo, bago pa maubos ang pera ko sa'yo. Natatawa na lamang na lumabas si Theodore habang siya naman ay napapailing na lamang. Muli ay tumingin siya sa mga litrato, at nakuha ng kanyang atensyon ang dalawang batang kalaro nito sa garden. Kinuha niya iyon saka pinakatitigang mabuti. Ano niya ang mga ito? Bakit parang iba ang pakiramdam ko? They are twins. They are look like 4 years old or something. They looks like me.